Dambana ng Kagitingan. Hello everybody! Welcome back to our YouTube channel. It's me, Ate Rena's Vlog. And for today's vlog po, gagala naman po tayo. Opo, huwag niyo po sabihin na ayaw nyo. Alam nyo naman po siguro kung saan ano. Opo, ang lalawigang kilala bilang bantayog ng Kagitingan at tahanan ng mga bayani at mga banal. O kilala bilang dambana ng Kagitingan. 3-4 na oras mula sa lungsod ng Manila ang layo ng distansya bago marating ang lalawigang ito. Comment down below po kung sino na pong nakarating dito. Ayan, pumasok na po kami sa Alauli. Ayan, ito yung Alauli Elementary School. So, kitang-kita nyo na po yung cross doon sa dulo, sa taas ng bundok. Doon po tayo pupunta. Mula sa kahabaan na ito, liliko po tayo pa kaliwa. Ayan, may nakita po kayo na sign. Papunta sa bundok na yun. Yung sa map. Pataas na po kami. Ano pa? Ba't ang dami dito, ano? Firing. Ay. So, medyo mahirap po pag naka-tricycle. Pero mas mahirap ang dinanas dito noon sa daan na ito dahil sa digmaan sa pagitan ng Pilipino at Amerikano laban sa parsang upo ng Hapon noong World War. Mula sa Maribeles hanggang sa Capas, Tarlac, marami ang nasawi at namatay. May mga Hapon kasi noon na sadyang bayolente mga atis kuya. Di sila pinapakain o pinapainuman lang. Ay naku. Kaya makasaysayan itong lugar na ito. Kaya nga tinawag itong ang Marcha ng Kamatayan sa Bataan. Yan yung paglalakad ng mga sundalong Pilipino at Amerikano mula dito hanggang sa Tarlac. Kung hindi ako nagkakamali mga atis kuya, nagsimula ang digmaan noong 1942. Yan yung natandaan ko. At huli nilang tanggulan noong April 9, 1942 mga atis kuya. Bababa kami. Wala, hindi kaya. Ang kasama ko ang aking tita na si Tita Wena. Mag-hi ka Tita Wena. At saka yung pamangkin ko, tsaka yung si Christian. Hindi daw kaya naglakad. Alamat. So sayang yung pagsuklay mo dito. Gugulo din. Ang sarap dito ng tiya. Lalo sa umaga. Opo. So kaya pala hindi ako natuloy sa Bicol. Dito mag-jogging. Opo, sarap dito mag-jogging. Yan, tama yan sa'yo. Hey! Hey! Ayan. Yung entrance nandoon. Hindi kaya. So napakaganda mga atis kuya. Tita ko. Hingal na. Yung baby, hingal na. Ayan o. Si Ate Julie. Yung lagi kong kasama. Tsaka ni Mary Fast. At tsaka si Christian. Hi ka kay Christian. Ayan yung 4 PM yung cut off. Ayan. Hello. Marami pa siya ginagawa. Magkano ang entrance? Renovation po tayo, ma'am. So, may entrance daw po, 50 each. So, 4 kami, 50 each. Ang isa, 200. Di ba, kuya? Okay, yan yun. Ito po, bibigyan po kayo ng ticket. Patingin nga kay Christian. Ayan. So dito, pwede kayong bumili. Bili na po kayo dito ng tubig kung wala po kayong tubig. Pero mas maganda po kapag mayroon kayong sariling dala ng mga tubig-tubig. Para makasave din po kayo. Kasi pag tumaas po kayo doon, mahirap pong bumalik para lang bumili ng tubig. O, makikita nyo, may mga souvenir dito. Kung gusto nyo ng bag,
As usual, sa mga nakikita nyo, kapag pupunta po kayo sa mga tourist spot, yan, may nakikita po kayo mga ganito. Ayan, Atis Kuya. So, ang daming mga pupunta dito kahit na anong oras na ay. Ang oras ay 2:15. Kuya Christian, ilang oras tayo nagbiyahe dito? 45 minutes. Pero kapag 4 wheels po ang dala nyo, mga mga 30 minutes lang po from Balanga. Dito pa muna daw. Wala nga tumong sama. Orientation. May orient po. Dito muna daw po. Bago pumunta doon. Ayan na kita nyo mga Atis Kuya. Orientation. Ay, mag-orientation daw. Ayun na po. Ayun ticket daw. So, ibibigay yung ticket. Tapos, i-orient. Binigay ko na sa yung isa. Ma'am sir, walking tour na lang po tayo sa Apo. ngayon. Right side ng kalsada, start ng lakad kayo hanggang cross na po yan. Pagdating niyo po doon, sarado na po elevator sa Patrick since 2020 po. Makakalapit kayo sa cross, di lang po kayo makakyan. Okay. Ang museum po natin, temporary close po ito for renovation. Diretso po gusto rin. Because na po, water and drinks lang po dito sa taas, di po alam pagkain. No smoking kahit 20 po allowed. So, dito po nasa po. Okay. Hindi daw po allowed yung food. Tubig lang daw. Tsaka, ano nga yung tubig tsaka? Drinks po. Drinks daw po. So, yung food, not allowed daw po. So, ayan. So, thank you po. Yan lang. Sarado daw po yung elevator, pero ang sabi ni ate, museum. Yeah, museum. Saan? Napakaganda. Wait lang. Ayun, napakaganda. Kita mo yung doon sa dulo. Hindi ko alam kung ano yun. Manila na siguro yun. Bicol daw pala. So, tataas po tayo. Yung tita ko, naghinihingal na. Mawawala yung vertigo. May vertigo daw siya. Vertigo siya, pero yan, parang siya mawawala. Napakaganda Yan pong nakikita natin ay isla ng Corregidor at Kamay Manila sa maaliwalas na panahon. Makikita po natin yung kabuuang lawak mamaya pag nakataas na tayo. At gaano kalaki ang lalawigan ng Bataan. So doon po natin yan makikita kapag nakataas na tayo. Andun na sila. Nauna sa akin. Napakaganda. So, ayan. Ito yung daanan papuntang cruise. So, sabi nung hindi daw po kami makakapunta sa taas talaga. Pero makikita namin yung cruise. Ayun. So, pagod na ang aterena nyo. Tsaka yung tita ko pagod na. Malapit ito mag-senior eh. Hindi ba ito? Tama lang yun. Exercise. Ayan o ito. Hands up. Ayan. Pwede ba dito pumunta? Do not touch nor to hold all of the items displayed. Please help the museum in preserving the relics. Thank you for your operation. Ito yung mga dating ginamit. Tsaka ito pasabog to. Alam ko pasabog to. Ano pa to? So dito tayo. Dito tayo. Asan na si Christian? Ayan, yung sinasabi ko, yun yung Corregidor Island, located at the entrance of Manila Bay. Yun naman ay matayog ng watawat ng Pilipinas. Yan yung nagsisilbing marka at magpapaalala sa atin at sa mga susunod pang henerasyon kung gaano kagiting ang liping Pilipino. And andito na nga po tayo sa lugar kung saan laging ipinagdiriwang taon-taon ang araw ng kagitingan o kilala rin bilang Araw ng Bataan o Araw ng Bataan at Corregidor.
ginugunita ang pagbagsak ng Bataan noong ika-9 ng Abril ng 1942. Christian na to. Bomba. Ito yung bomba daw. Bomba yan. Bomba na hindi na sumabog. Matatagpuan sa labas ng kolonado naman na ito ay yung 19 na lilok ni Napoleon Adrueva. Pag lumapit kayo may mga nakasulat siya. Sa harap ng bahaging ito, matatagpuan naman yung matayog na watawat ng Pilipinas. Ito ay magsisilbing marka at mag-aalala sa atin sunod pang henerasyon kung gaano kagiting ang liping Pilipino. Hindi, nakapalo pa kami dito. May nakalagay dito. Pag pumunta ka dito, may nakalagay dito. So, ayan. Provincial sa Batas Republic 8491, Flag of Heraldry Code of the Philippines. Ayan na, kayo na magbasa. Ito yung tanawan. Napakaganda. Kuya, ano yan? Anong city yan? Orion po, yung marami po. Orion daw yan. Ayan, nakikita niyo Orion, sabi ni Kuya. Tsaka yung Orion pa rin yan, yung may parang bangka. Port po yun. Si yung Kuya? Yes po, ginagawa ko sa Underport. Ayan si Kuya. Anong pangalan mo, Kuya? RV. Mag-hi ka sa vlog ko. Siya yung nagbabantay po dito. So matagal ka na, Kuya, dito? 2 taon. 2 taon. Kumusta naman yung everyday ba may mga ganito ba talaga na mga bisita, mga Weekends lang po pag maraming tao po. pag maraming tao. Tsaka pag Tuesday to Friday lang po, medyo madalang lang. Madalang. So ayan mga atis, kuyas. So salamat, Kuya. RV. Ano dito? Ayan. Ayan pababa. Machine gun. Heavy. Barrel. Air. Ano yan? Cooled. Call 50. Di ba? Hindi mabasa. So dito bismillah. Yung mga ibang lahi. Sobra. Hindi siya Tara, doon tayo sa taas na. Para matanggalin niyo yan. Yung may mga hika, pwede dito. Maaalis yung hika nyo. Ikaw, Kuya Christian, ilang beses ka nang pumunta dito, nakapunta dito? Marami na. Hindi ka nagsasawa? Hindi, bakit? Maganda yung tanawin. Maganda yung tanawin. Ano pa? Nakakawa stress. Nakakawala din ng stress. So, paano nawala yung stress mo? Ha? Paano nawala yung stress? Maganda ng tanawin kasi maaliwa. Yung ambience ng ng lugar po napakaganda. Para siyang Bagyo. Sa Bagyo nga lang ay medyo malamig kaysa dito. Pero dito Mukha ng kapitbahay ba? Nawawala sa isip. Mukha daw ng kapitbahay, nawawala daw sa isip pag pumunta ka dito. So ano pang inaantay niyo mga atis, kuya? Pumunta na kayo dito. Kaya pa, tiya? Kaya pa. Talaga naman. Yung vertigo. Kasi lagi po kasi siyang puyat. Kaya medyo nahihilo siya. Kulang sa tulog kasi nga picture ko po. Naiwan ako na pag-iwanan ako. Ayan po. 0140 tapos KP 15. Ayan na, huy daw. Pero ako picture na sa taas, makikita nyo. So pag pagod ka na, dito ka. Pahinga muna bago pumunta doon sa taas. So ayan sila. Ito yung resting area. Upo ka tiyan ng Yeah. Opo. 1, 2, 3. 1, 2, 3. So, papahinga kami dito kasi napagod. Tapos tataas na kami. Doon sa cross. Cross. Diba nasa takot tayo na Diyan. So, yan. Diyan. Diyan tayo Dati kasi pwede pasos. Oo. Bawal na po. Last, na pumunta po kami dito. Pwede siyang ipasok hanggang doon sa may tapat sa may gilid ng ng cruise, yung sasakyan mo kung may sasakyan ka. O kahit tricycle, pwede naman. Basta sasakyan, pwede siyang ipasok. Pero ngayon hindi na po pwede. Hindi ko alam kung bakit. Nakapahinga na po kami. Mga lang naman po. Hindi pa 10 minuto nagmamadali. May date pa daw siya. Iutos ng tiyo kasi. Baterya. May iutos daw. So babalik agad kami. Anuhan lang kami. Pinagbigyan lang kami makapunta dito. Pilipinas talaga napakayaman sa kalikasan.
What do you call this, Kuya Christian? Anong puno to? Pine tree eh. Pwede ba yan? Pine tree ba? At least kuya, ano daw po yan? Ako, pine tree. Kuya Christian, may trending ba ngayon? About doon sa Sing Sing, 299. Ano masasabi mo doon? Sa trending na ano, 299. Alam mo yon? Oo, pwede naman. Okay lang naman yung mura. Oo. Pas yan. Oo. Ay kung paano kung halimbawa yung pagbibigyan mo na tao eh ayaw nung 299 kasi hindi daw yun parang worth it sa kanya as sa ano personality niya. Iba yung ano niya. Iba daw. So tama naman ano. Hindi naman pas yan yung para mahal. Isa. Oo. Parang nang basta sing-sing na mahal yun. Oo, ang mahalaga, nagmamahalan kayo, may respetuhan, may takot sa Panginoon, doon nag-ano yung pagsasama, no? Kahit nga walang sing-sing eh. Alam mo ba? Namin, hindi naman kami kasal. Oo. May anak kami. Sasama, masaya. Masaya, di ba? Hindi naman pas yan. Oo. Tsaka nga, Ano lang yun, inarte lang sa buhay yung mahal. okay, inarte sa buhay. Oo. Yung mahal na sing-sing, pangahandaan nyo na lang sa kasal yun. Yun, practical pala to si Kuya Christian. Kaya pa? Ayun na rin. Ilan muna sa atin, baka yung vlog mo. Uy, huling vlog. Siya mag-ano siya, hindi na siya akit dito. Tingnan. Uy, wag naman, hindi naman. Gino joke. Ayan. Hindi kaya, pahinga na muna daw. O, doon, upo. Kanina nandun po kami, ayan. Yan, doon kami nagtambay. Malayo sa syudad. Malayo siya sa syudad nga. Puro luntian ang makikita nyo dito. Tsaka makikita nyo sa dulo. Sa ang hangin. Oo, nakikita daw po dito yung Taytay. Taytay. Opo. Basa to. Sa Taytay po. Pero hindi po natin alam kung saan po yung area ng Taytay. Pero hindi ko alam kasi doon, Pero sabi nila dito, corridor daw yun nandun eh. Saan? Ayun dito. Corridor. Fort daw yon. Oo, fourth nga yung corridor Oo. doon. Tapos dito, 5 na kasi nandito. Jili. Ayan na. Pahinga-hinga din pag may time. Hirap kalimutan. Oo, tsaka maraming nagbuwis ng buhay dito. Di ba? Mga taong... Ay, marami na rin nagbuhat. Marami na nagbuwis. Takbo si Tia. Sa malapit na may guard uli. Finally mga atis kuyas, nandito na tayo sa harapan at pwede na nating hawakan ang pangalawa sa pinakamalaking krus sa buong mundo. Pinatuyo ito at inutos ng ating dating Pangulong Ferdinand Marcos noong ika-14 ng Abril 1966 at nakumpleto at binuksan ito noong 1970 bilang parte ng 25 taon ng digmaan. Ito ay may taas na 550 metro mula sa level ng dagat. May disenyo ito mga atis kuya ng marmol, tsaka pinatibay daw ng asero, sabi ni Kuya Guard. Yan namang mga nasa taas ay dinisenyo naman ng pambansang alagad na sining na si Napoleon Abueva na pinamagatang nabiyag na bato. Ito ay naglalarawan sa mga pangyayari noon tulad ng pagpatay kay Jose Rizal at laban na Lapu-Lapu. Yan din na pintuan na yan inukit din ni Napoleon Abueva at may isa pa siyang kasama. Ayan sa loob niyan makikita nyo mga atis kuyas, may elevator sa taas kung saan magdadala sa iyo sa mga kamay ng krus sa taas. So inaayos po yung elevator, hindi tayo makakapasok. So, sa taas niyaan, kung nagkaroon tayo ng pagkakataon, makikita natin yung view ng yung pinakalawak ng lalawigan ng Bataan, pati yung fort ng Corregidor, Manila Bay, lahat makikita nyo dyan sa taas. So, hoping na pagbalik natin, sana na makabalik dito, makapunta tayo sa taas. Ayan mga atis kuyas, para nakapasyal na kayo dito. Dati, nung unang punta ko dito, kasama ko si Ma'am Wena. Nakarating na rin siya dito. Dapat pag pumunta kayo dito mga atis kuyas, isama nyo yung buong family nyo. Talagang sobra. Sulit yung entrance nyo. Tapos yung alam mo yung babalik kayo sa nakaraan. Ang krus na ito mga atis kuya ay nakatayo sa taas ng 72 metro ang taas. At saka yung braso niya, 30 metro yung lapad. Simbolo daw kasi nito ang 72 araw na pakikipaglaban ng Pilipino at mga Amerikano sa hukbong Hapon.
Isa pa. 1, 2, 3. Smile. Okay po. Ito po yung exit. O, yung mga medyo hindi matibay yung likod, kakapit dito. May kapit-kapit dito. So, napakaganda oh. So, pauwi na po tayo. So, dahan-dahan lang po para hindi po matapa o kaya gumulong-gulong dito kasi mahirap na. Medyo ano po, pag ganun po yung ano, danan. So, quick tour lang po yung ginawa natin. At least nakapunta kayo dito. Habang pinapanood nyo, parang nakapunta na rin po kayo dito sa Shrine of Mount Samat. Yan. Dahan-dahan lang po. Tapos, kasi yung bato-batuhan siya, napakaganda. Tingnan nyo naman po. Umaambon na. Umaambon na daw. Ang tagahawak ko ng camera ay ano, videographer ko ay si Ate Jillian, yung pamangkin ko. Ayan po sa naghahanap kay Ate Jillian. Kasama ko po siya. Sa ulo mo ta. Kasama ko po siya. So, umaambon. Ayan. So, ako meron. So, dahan-dahan. Tayo. So, yun ang napakaganda. Picture mo ka. Jelly, picture mo ako dyan sa may gilid. 1, 2, 3. 1, 2, 3. So, pababa na tayo. After nito, kung saan tayo pumunta kanina, yung may watawat. Ayan, yung flag natin doon ang exitan. Kung hindi naman po kayo nakatira dito, pwede nyo naman po akong kontakin. Para maitur ko po kayo at makabalik uli ako dito. Sabi mo, 1.5 lang. Sabi ni Kurt Christian, 1.5 daw sa kanya. Joke lang. Joke lang daw po yun. Libre kung tarito, basta sagot ko lang. Oo. Libre daw yung punta dito, sabi ni Kurt Christian. Pero sagot nyo daw po, pagkain, kung halimbawa umaga pa lang, nandito na kayo, ayan. So, anong oras yung bukas nito? 9 to 4 ata? Ay, 8 to 4. No, 4 o'clock. Yung cut-off nandun, no? Ah? Parang 8 to 4. Oo, parang 8 to 4 lang. Hindi, kasi 8 to 5 talaga siya. Oo. Ngayon kasi, dapat alas 4 ma-pull out lahat ng tao dito. Parang yung cut-off siya. Cut-off niya 4. Tapos 5 o'clock, alis Pero yung mga 4. trabahador, 8 to 5. Oo. Tia, nagsisisi ka ba na nakapunta ka dito? Hindi daw. Kahit pagod siya, may vertigo siya, hindi siya nagsisisi. Oo, kasi ano, yung paglalakad natin, ano, wala pa ito sa kalingkingan ng yung mga tao na nagbuwis ng buhay. Huwag mo yung buwis buhay. Natatakot sila sa buwis buhay. Natatakot si Tia. Niluloko kasi ni Christian eh. Oo talaga kasi syempre yung mga veteran hindi ko pa alam kung ano, siguro may mga nabubuhay pa rin na mga naging heroes dati. Ape, chama ko na eh. Hindi man. Okay lang yan, Tia. Alam mo, Tia, kapag ano, Hindi, nag-uunto ba ito sa secure. Secure lang mga. secure talaga yun eh. Oo. Hindi mo ba isa? Yan ang tutulong na yan. Yan. 120. Malaki na rin. Kasi, ginto nga kasi. Nagbinuto din ako. So, napakaganda oh. Malapit na tayo. So, malapit na tayo sa... Tayo yung ano, ayun, hindi nyo napunta. Kaya nga. Museo. Ayan. Wala man baga. Sarado baga. Sarado kasi sira man ata. Sa baba Kuya Christian mayroon pa? Wala, hindi mo pwede. Yan yung baba niyan, museum. Yung pinakababa niyan, underground, doon po makikita yung museum. Yan, diyan po sa ano na yan, sa pinakababa. So wala po ngayon. Sarado. Basta may hagdan. Sa hagdan kung saan yung may mga challenge na ano. Challenge ito. Kasama natin sa challenge. Kawawa daw to. Mabun pa ba? Hindi na. Hindi man na po.
So, bababa tayo. Doon, sa kung saan hindi natin nadaanan. Susulitin na natin. So, balik tayo dito. Kanina nandito po tayo, pero bababa na po tayo doon sa pababa. Yan, oh. So, medyo umaambon po. So, kaya nagsigurado na din po ako. Ito yung may may sombrero yung inano ko. Kasi kaya hindi po ako nakauwi, nakasama sa parents ko. Kasi nga, sumuma yung pakiramdam ko. Kaya nandito po tayo sa Bataan pa rin. Pero, pero, uwi din po tayo. So, ayan. Pero na lang tayo pababa. So, ayan yung hagdan. Yan. So, uwian na. So, yan yung entrance. Yung may hagdan dito. Yung hagdan sa gitna. Saan pumasok? Tsaka, kanting lang. Tapos dito lalabas. Ayan. And that's it for today's mga atis kuya. Sana po ay nag-enjoy kayo sa panunood ng video na ito. At sana ay nakatulong ako. Kung halimbawa ay pupunta po kayo dito. So, thank you po for watching. And ingat po kayo kung saan po kayong lugar naroroon. Thank you so much. Don't forget to like, subscribe, and share